good morning mga idol. Ito, Thank you po ka, JP. kaaway ko to dati. Pinagbubunggo ko yan doon, no? Kasama si Hans, nasa gilid. Tinatangay din yung isa eh. Ako nga po pala si Andre, 22 years old. Pogi ng Torino. What's up guys? What's up? JP De Vera ng Torino. Chinito boy. Ikaw muna pre. Boy, nandyan na yung mic. Nahihiya po siya, okay lang. Kakayaan pa kayo Adrian nga pala, Torino, 22. Pogi. Pogi lang sa Gedli. Ano, Bebe Magabo, 22. From Sabolers. Malcolm, 20. Shooter na sa ballers. Pogi lang sa bowlers, huwag ka nang humabol. Oh, hindi na nga ako. Basta ako ang pinakamalakas. Ako ang pinakamalakas. Eh, pogi na, malakas pa. Ano? Ano daw? Labanan nyo ako sa tres. Malakas kayo? English, gusto mo? English yan na dito. How are you? Fine, thank you. Where's your name? Where's your name? Where's your name? Welcome sa bagong episode ng Podcast Outdoor. Kasama natin ngayon sa Ballers, guys. Sa Ballers ng Torino. So, first question natin, paano nagsimula ang sa Ballers? Sa akin, ewan. Eh, ganito. Nakita ko lang yung dalawang magkapatid dito eh. Tapos pinagbabangga ko. Dati kasi hindi kami magkakilala. Ako yung Lapin nagano rin, nagkaklik-klik din, nagkasama-sama. Ganon nga din. May kanya-kanya din kaming team na nilalaroan dati na nagkakilala lang din kami dito sa Butino na to. Dito nga kung saan nagsimula lahat. Let's go. Yun nga, nagkaklik-klik, nagkasundo-sundo kung may mga kanya-kanya kaming objektibo na nagtugma-tugma. May mga goals kami na gusto namin i-succeed kaya ginagawa namin magkakasama. Kaya continue lang kami. Nagsimula talaga sa ballers, nag-drills ang ilan dito sa Butino. Tapos nag-story sa social media. Doon nakita ng iba, sinasabi, uy, sama kami kuya, sama kami. And doon, nagtipon-tipon na at natira yung mga nag-consistent mag-practice at training. Ayan, nabuo ang sa ballers. Random itong mga question natin. Ano ang pinakamalaking hamon na hinarap nyo bilang isang team? Sa amin, yung mag-away yung magkapatid. Every practice, lahat may sariling gusto. Lagi nag-aaway. Tama. Boy, ako, taga-awat. Yun lang. Ang pinakamalaking hamon na hinarap namin as a team para sa akin, dumayo kami sa ibang lugar, which is Brescia. Doon namin ayun yung first season namin as a ballers na down kami nun ng one game. Kailangan namin ipanalo yung second game namin. One day league yun. Ginawa namin lahat talaga na parang hinahabol namin kada bola, kada pasa para lang makahabol sa depensa. Natalo man kami nun pero panalo kami sa ginawa namin. Nayout namin lahat ng kaya namin. Sa akin naman, ang pinakamalaking hamon na hinarap ng sa ballers is yung sa training nga. Pag nagkakaanuhan na, pag may mga hindi na pagkakasundo, ganyan. Tapos, ang hirap na rin hanapin nung iba. Bigla-bigla hindi nagpaparamdam. Sa akin simula nang pumasok ako sa bowlers, yung nakita kong sa financial kami nahirapan kasi lahat lang nang nagtatrabaho. Pero yung iba din naman, kumbaga kanya-kanya kaming kilos, kanya-kanya kaming ambagan para sa lahat makasama. Para lahat makapaglaro, mapakita yung mga kanya-kanyang skills, makapaglaro as a team, ganun. Buti na lang, hanggang ngayon, hindi kami bumibigay. Tuloy pa din, hanggang kahit bagambagan, kahit lumaro kami, hindi kami nananalo, hanggang semis lang. Dalago na nga kaming sa bowler semis lang eh. Malaking hamon sa ballers. Feeling ko, boy, is kailangan natin tatagan lagi, boy, lalo na sa mga dayo. Kasi pre, isipin mo, boy, nag-champion. Mas lalong lumakas yung loob nyo, which means na parang sana ang pinakamalaking hamon sa atin, lakasan lang natin yung loob natin. Ganun. Huwag tayo makawalan ng pag-asa. Ayan. Champion? Champion. Ito, isang rapid question. Sino ang pinakamakulit sa team nyo? Wala dito eh. Isa lang yun. Nag-iisa lang yun. Shoutout sa'yo, Boss Raya! Isa lang kami ng sagot. Pinakamakulit. Kulit talaga nun, tol. Sino ang pinaka-competitive? Talaga masasabi ko dito sa amin, ako ang pinaka-competitive sa lahat. Hindi ako basta-basta magpapatalo sa mga tong bugok na to. Para sa akin, si Pijak. Lahat
talaga kahit sino dito. Kumbaga hindi naman sa pataasan, hindi nila basta-basta maano si Pijak. Kasi sobrang competitive nun. Kahit malit na bagay, sinasabi nun. As in, kahit magalit kayo, wala siyang pake. Basta masabi lang niya. Ako based lang sa nakikita ko kung sino talaga yung pinaka-competitive. Si Andre talaga, boy. Kasi may mga times kasi na pag magkasama kami niyan, lagi may mga lumalabas sa bibig niya na kaya ko nang kalimutan yung trabaho parang sa basketball. Alam mo yan, habang sinasabi niya yan, tapos natira siya sa hangin. What the fuck, ang crazy nun. Kaya makikita mo, ngayon yung hustle, nagpe-fade. Nababayaran yung hustle nila. Nakikita ng tao yan, boy. Imposible hindi. Marami lang haters. Para sa akin, sarili ko lang din. Kasi kita nyo naman na hindi tayo pare-parehas na gifted sa skills, gifted sa katawan. Hindi talaga ako marunong mag-basketball. Neto lang ako natuto mag-basketball, legit. Naghirapan ko lahat, hard work, pati katawan ko. Kita nyo naman dati kung gaano ako kataba. Tingin nyo ba, boy, makakasabay ako sa inyo kung hindi ko pinaghirapan yun. So, yung part na yun na tinanggal ko 25 kilo para lang makasabay sa mga takbuhan, mabibilis, talon. Para sa akin yung biggest competitive sa sarili ko. Kasi alam nyo, pre, bakit? Makikita nyo sa direct kung gaano kataba dati yan, pre. Tapos biglang magpo-post sa FB, boy, nakapostura. What the fuck? Out of nowhere yun Boy, yung out of profile nowhere niya. yun. Lumabas lang sa FB. Biglang nagpalit ng profile pic. Pre, Payat payat. bigla. Dito. Nagulat ako eh. Para sa akin, lahat kami competitive kasi simula naman nung bago kami magkasama-sama, nagkalaban-laban muna kami. So, bago mabuo yun sa ballers. Ayun nga, kahit nagbubugbugan na sa loob ng court, pero paglabas naman, goods na, all goods lahat. Ayun lang. Ano ang pinakamahirap na drill sa practice? Pinakamahirap yung ginawa namin ngayon. Puta, puro takbo. Puro takbo yung ginawa namin. Yung gusto ko lang humawak ng bola, pero takbo. Pero tama lang yung ginawa kasi kailangan namin, kumbaga, iawabulin yung resistensya namin para mas lalong tumagal kami sa game kasi nga susunod na dadayo kami. Ayun yung, kumbaga, magiging lakas namin, lalo na sa crucial game. Kaya ayun lang yung yung talagang takbo, yung resistensya. Sa akin naman yung ladder. Kasi hindi halos karamihan ng basketball player na appreciate yung pagla-ladder. Kaya para sa akin yun din yung pinakamahirap kasi napakalaking tulong lalo na sa lateral bilis ng paa. Sa pwestuhan lalo ng paa. Footwork. Sa footwork, ganun. Kasi hindi lahat ginagamit yung ladder eh. Kaya yun. Yung para sa akin yung ladder, sobrang helpful nun. Trust me guys. Para sa akin, legs at tuhod. Tumatanda na tayo eh. Bukod sa drills kasi sa court, meron din tayong self-conditioning like gym, exercise, takbo, mga ganun, jogging, ganun. Puro legs yun kasi kailangan eh. Yun eh. Tapos dadating tayo sa training, practice, legs pa din. Kailangan pa rin padibilisin. Para sa akin, pagka pumunta ka ng practice ng training na masakit na yung legs mo, papasakitin mo pa, paano ka na maaalakad? Para sa akin lahat. Kasi kung di mo naman seseryosohin yung mga drills, wala din kwenta. Kung lalaroin mo lang, wala rin kwenta para ka lang naglaro. Kaya lahat ng drills sinaseryoso ko para ma-adapt ko or ma-appreciate din na lahat ng katawan ko para kayanin ko lahat. Para sa akin yung ngayon, kasi all in siya kung iisipin. Tapos may kasamang laro pa siya. Tapos walang tigil non-stop kanina. Tuloy-tuloy lang, walang inuman ng tubig kanina. All in yung workout talaga. Oo, mahirap yun. Pag nasa training na sa ballers, bawal uminom ng tubig. Mahirap yun kasi si Dred, nakaupo na lang eh. All in. All in. Gago ka! 1v1 tayo dito. Masakit yung kanyang natay, kumain daw siya madami kanina. Oo, dami kong kakain kanina. What the fuck? Tatawagan ko lang. Sino ang pinakamasipag sa practice? Sa inyo, sa tingin nyo? Para sa akin si Bebe, best friend. Kasi talagang umaga hanggang gabi nagbabasketball eh. Kasi kami kumbaga pag lang nakapag-day off kami tapos pag may free time kami. Siya ngayon wala pa siyang trabaho kaya Guys, part time. kaya nakapagsipag siya mag-training naman. Pero kami naman Hindi pa ng day off. Sabado linggo, alam nyo na yun. Para sa akin tangina isang araw na ako nasa labas eh. Kaninang umaga, alas 7, gym. Boy, umuwi, alas 3, nagpahinga ng isang oras, lumabas, pumuntang sabo, lumaro ng mga 6. Pagkatapos, umuwi, kumain, pumunta ng practice. Di ba? Ang galing.
Pinakamasipag, feeling ko yung mga naglaro ng championship sa Milan. Yung championship nila sa Milan. Talagang bigay nila yung best nila, 100% talaga eh. Deserve. May sipag sila, boy. Kami, pasipag pa lang kasi work eh. Sa akin si Bebe din. Kasi ako alam ko masipag ako pero sumasabay at nakikita ko sumasabay din sa sipag ko si Bebe. Kaya masasabi kong mas masipag sa akin si Bebe pagdating sa mga practice at training. Para sa akin, sa nakita ko si Kuya Andre yung pinakamasipag. Kasi dati, mas mataas yung resistensya ko kay Kuya, mas masipag ako kay Kuya. Pero nagulat ako sa nakita ko kanina na napapagod na yung mga nasa paligid ko. Tuloy-tuloy pa rin siya, boy. Takbo siya ng takbo. Kapag yung ginagawa namin tatluhan sa court, yung tatluhan sa court na takbuhan, pagka wala nang papalit, 2 na lang yung kayang papalit. Tatakbo siya para mag-sub, tapos tuloy-tuloy yung training. Yung sinasabi naman nila na talaga si Bebe, wala talaga siyang gagawin. Training talaga yung So, The most viral moment ng sa Ballers. Ako na yan. Kaya ko yan. Promise. Sabihin ko sana yung sumablay ako sa presya. Sa Parma. Shout out sa'yo, idol. Idol. Ingat. Hindi, kasi naprotesta ako. Yun lang. Dahil niya sa Parma. God bless. Sa akin sabihin din, niyo kung anong ginawa niyo sa Parma. na-protesta nga. Ayun Ayun nga yun, kasi tinagpa ako doon, what the fuck eh. Biglang tinagaw, tas bigla pa akong sinabi na hindi daw nagbigay ng quota, ganyan. Ang dami nag-heart react. Nagbigay naman kami, 50. Ayun na yung hiningi niya eh, kaya para yun sa yung binigay referee. namin. Para sa referee. Para sa akin yung champion kami sa Milan, lumaban kami na semis nun. Pa-end na yung third quarter or early fourth quarter. Tambak kami na 10 talaga. Hindi namin alam kung anong gagawin namin nun. Tuloy-tuloy pa yung stress ng kalaban. So yun, na-figure out namin kung anong ginawa namin doon. Nagkaroon ng magic, kung bakit kami nanalo sa mga higanteng yun. Barcelona kalaban natin yun. Shoutout sa mga taga-Barca dyan. Barca! Ay! Okay. Feeling ko lang yung Parma. Wala lang, ansaya lang. Anong goal nyo bilang team this 2025? Ako, ang goal ko sa team ng sa Ballers, more championship. Lagi nga, sabi ko kanina, lagi kaming nananagdag sa semis. Sa mga one-day league, sa mga liga. Kumbaga, kinakapos kami. Sana ngayon, na pagpapasok kami ng semis. Sana malagpasan na namin yung semis ngayon. Yun lang. Ako? Hindi, championship lang. Yun lang. Kasi last time, wala ako. Tipo, parang nalaglag sila ng semis. Gusto kong bawiin ngayon. Kaya masyado ako nagsisipag ngayon. Okay, yung sa goal sa Ballers is sana matupad lahat ng mga plano para pamukha sa mga haters na na mali yung sinasabi nila. Na hate about sa team ng sa Ballers. Yun lang. Sa akin naman, yun nga din, more championship. Yun lang naman talaga ang objektibo lagi as a team, mag-champion. At ipakita din na lahat ng kanya-kanyang talent na pinagsasama-sama namin dito sa Ballers. Nilalabas namin as a team sa court. Pinapakita namin na kaya namin mag-unite lahat. Ganon din sa akin. More values and sana lahat ng naka-line up sa team natin maging active sa mga practice. Yun yung goal ng team natin. So yun nga, sana tanggap naman natin matalo. Part naman yun ng laro. Pero kaya nga tayo nag-hard work para laging W. Anong pinagkaiba ng team nyo sa Ballers sa ibang team na nakalaban nyo? In general. Para sa akin talaga, ang masasabi ko na punong-puno ang team namin is sipag. Sa Ballers talaga, pinakamakikita mo sipag talaga. Kaya nga may motto kami, surpass your limit. Kasi nga, sipag lang. Wag kang titigil. Huwag kang makukontento sa ginagawa. Sipag ka lang. Bigay lang lahat. Sa akin naman, pinagkaiba namin sa ibang team. Para sa akin, yung bilis namin. Kasi lahat kasi kami, kumbaga maliliit kami. Kumbaga wala kaming sobrang malalaking player. Wala kaming, kumbaga, yung height namin para magkakamukha lang eh. Kaya yun, yung bilis lang namin, saka yung utak, ayun lang. Para sa akin, yung pakikinig sa isa't isa. Kasi, hindi kasi naiiwasan yung nagsisisihan. Kaya, lagi kong sinasabi sa kanila, kung may galit or may
pangit na nagawa yung isa, sabihin na agad para hindi na lumaki. Para makinig din lahat, pati yung yung lamang namin sa iba, lahat kami umimik, tapos lahat namin ina-adapt namin kagad. Ang pinagkaiba ng ibang team sa atin is sobrang laki ng tiwala ng bawat isa kung isipin. Kasi hindi ka nila susukuan even though na parang sobrang busy ka, may ginagawa ka sa labas, ganun. May miss mo yung mga practice, ganun. Hindi sila magi-give up sa'yo. Parang willing pa rin sila magbukas ng pinto para mag-improve ka. Ganun. Yun lang. Para sa akin, wala tayong official coach talaga. Like, mahirap, mga one day league natin, mga laro namin na kami pa nag-iisip na, uy, sub mo si ano. Pasok ka, ganito. Mahirap yun para sa amin. So, yun nga, nakikinig kapag kami nagsasalita. Kapag kahit sino ka pa, kahit anong role mo sa bowlers, pag umimik ka, papakinggan ka ng lahat. Yan. Ano ang signature moves nyo? Ako na, catch and shoot! Euro step. Still, sabay layup na sablay. Ako pasa lang, pasa. Sa akin, between the legs. Yun lang. Spread legs. May sumisigaw. Ano ang basketball para sa inyo? Para sa akin, sinasacrifice ko yung sarili kong buhay. Legit. Wala na kapag kahit pagod na ako, pasok ko na yung binti ko, katawan ko. Basta may kumontak sa akin, maganda yung araw. Laro. G! Para sa akin naman, napakalaking part na taga ng basketball sa buhay ko Kasi parang sa ngayon, di ko may imagine buhay ko pag hindi maglalaro. Kaya masasabi kong basketball is halos kalahati na ng parte ng buhay ko. Kasi kahit saan na ako dalhin lagi na bit-bit ko ang basketball Doon na rin ako nakilala sa paligid sa pagbabasketball. Kaya bit-bit ko na lagi ang basketball talaga. Sa akin, para sa akin, stress reliever. Ang basketball para sa akin, kumbaga, doon din ako nakilala Doon din ako nakakita ng mga kaibigan ko. Kaya yung basketball mahal ko, yun lang. Sa akin yung basketball, lang, sangkatuwaan lang. But kinalakihan ko kasi siya Kaya parang dinala ko siya kahit sa pagtanda. Parang hindi ko siya kinalimutan ng sports. Isa na sa naging hobby ko rin, kung isipin. Sa akin, ayun nga, simula nung bata ako, basketball na yung kinalakihan ko. Kumbaga, naalala ko pa sa Pilipinas tuwing umaga, tanghali, gabi, naglalaro ako, mag-isa lang. Minsan lang hiram ako ng bola, gano'n. Dito lang ako parang nabuhasan yung training ko. Kasi gawa nga na nagtatrabaho na ako, kumbaga. Minsan hindi ko na naisisingit, pero ngayon, kumbaga, gawa nga ng, napasama ako sa bowlers. Napasama ako dito. Lagi na ako nagtitraining. Salamat sa kanila. Favorite shoes? Ako, favorite ko talaga ngayon. Simula nung nahiram ko yung Anta Kyrie ni Andre. Ayun yung favorite ko ngayon, promise. Gumaganda yung laro ko doon lagi. Walang nakakago ng bola. Ay, sorry. Sa akin din, Kyrie Anta. Yun talaga, yan ang sapatos ko lang lagi ngayon, Kyrie Anta. Yun nga, napahiram ko dito. Naging favorite niya din. Para sa akin, Kyrie din. Pero Kyrie 5. OG. Sa akin, napak. Yung mga kalyo, no? Pag hindi, sandugo. Hindi, sa akin, mga Kobe. Basta mga lokat. Tapos komodo sa pako. Lahat favorite ko na. Kahit pala kay Pijak, favorite ko na din. Para sa akin, yung bagong labas ni SGA na sapatos. Real yan, pre. Real shit. Aura, boy. Yun. Ikaw, Kuya Will. Gusto na ako, gagi. Ako na eh. Bigyan ng jacket Meron ba kayong suot na lucky charm o ritual bago maglaro? Ako meron. Para sa akin, bago ko maglaro, lagi ako nagpapasalamat kay Lord God kasi yun. Nagpapasalamat tapos humingi ng tulong na sana huwag ma-injury kahit minsan di maiwasan. Ang sa akin din, hindi mawawala ang prayer bago maglaro. Ingatan, basta walang masaktan. Tapos pinaka-ritual ko talaga, tatalo ng pinakamataas na kaya ko bago maglaro. Isang high jump. Sa akin, di naman nawawala sa atin yung pagdadasal na.
Pinakano ko talaga na nawa, wag ako ma-injury. Yun talaga. Kasi ang dami ko na injury talaga, tuhod, ankle ko, ganun. So, hirap na din ako tumalon, kaya tumitira na lang ako. So, kaya yun lang yung pinagdarasal ko. Sana wag ako ma-injury. So, pero ang ritual ko talaga, pinapahid ko yung kamay ko sa pawis ko para makapit yung bola. Pagpasa sa akin, tira agad. Sa akin, ang ritual ko, yung tattoo ko dito. Kasi nandito yung lola at lola ko. Pati yung mga pamilya ko, yun lang. Iniisip ko lang lagi sila. Ako may iniisip lang ako lagi. Pag maglalaro ako lagi ko iniisip na wag ko masasayang yung support nila. Kasi lagi silang nakasuporta. Ayun lang. Ayun lagi ko iniisip every time na parang maglalaro kami yan sa mga liga, sa mga kung ano-ano man, tournament. Ayun lagi iniisip ko yung support nila. Wag ko sasayangin. Kaya yun lang. Oh, last shoutout. Oh. Shoutout sa Baby Loves ko dyan. Salamat na madami, lalo na sa mga binibigay mo sapatos. Huwag ka na magalit. I love you. Sa akin, shout out kay Chupi. Hello. At kay Nathan, shout out sa'yo Nathan. Alam ko, number 1 supporter kita eh. Let's go. Shoutout din kay Nathan, kapatid ko. Magbatak na tayo. Lumalaki ka na. Yun lang. Wait lang. Shout din pala sa bebe ko, si Hana. Shoutout sa haters. Motivate nyo kami. Thank you. Bye-bye! Thank you guys. Let's go! Hanggang ngayon, kumbaga, dito lang ako sa, kumbaga, nung dumating ako sa Italia, kumbaga. Si Boy Kumbaga. Ito pala oh. Sponsor. Sponsors, baka sa mga may gusto po mag-sponsor sa amin, sa mga maririnig niyo po kung sa mga sasabihin namin ngayon. So, naghanap po kami mga sponsor sa mga one day league namin. Marami ng parating na one day league ng sa bowlers, guys. Mga sponsor pa namin dyan. Isa-isahin ko, pre. Tatawagin ko. Oni! Shout out Oni! 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 Salamat na madami. Love you. Alam mo na yun. Kume, baka naman. Nakakatakot yung nakatayo doon eh. What the fuck? Kala ko kanina basurahan yun. Kala ko nga rin. Basurahan nga na may nakatayo. Nako. Nakakumot. May kumot siya. Puta, nakakumot. Parang weird. Nakakatakot. Tara, bilisan na natin to.